Fast, focused, and fearless. Here's everything you need to know as you jumpstart your day. I'm Pauline Verzosa. The Davao City Police are still in pursuit of the hiding Pastor Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound. And to get the latest updates on the ground, we have mobile journalist Merymon Reyes joining us live from Davao City. Merymon, good morning. Kamusta na ba ang sitwasyon dyan ngayong umaga? Yes, good morning, Pauline. Sa ngayon, kumpara sa mga lumipas na araw, medyo makulimlim ang panahon at medyo nakaramdam nga rin tayo ng ilang patak ng ulan. So we're hoping na magkaroon din ng magandang panahon habang lumilipas ang oras ngayong araw na ito. So far, wala pa tayong nakikitang escalation bukod lang doon sa isang report mula sa isang regional media na kaninang bandang alas 4 ng umaga, mahigit kumulang na 100 pulisya ang patuloy pa rin na dineploy at pumasok sa loob ng gate. Konting recap lang din kahapon kasi nagkaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng media na makapasok sa KOJC compound, kasama na tayo doon. Ang entry point kasi na sinubukan natin, ako mismo, dito sa gate papasok malapit doon sa kanilang dome, yung 75,000 na seating capacity na dome nila. Unfortunately, hindi tayo nakadiretso dito sa entry point na to dahil may nakasalubong tayo na barikada. Human barricade ito ng KOJC members, baga nakalock yung arms nila at sinasabi nila na wag na raw kami tumuloy dito, maghintay na lang daw kami ng sunod na pagkakataon na makapasok o kaya makausap kung sino yung pwedeng magiging spokesperson nila. Sinubukan pa rin natin makuha yung panayam nila, ano ba yung pakiramdam nila. Ang pinakita nila sa atin ay yung pagdadalamhati nila dahil naguguluhan pa rin daw sila sa sitwasyon nila ngayon. Though nagkaroon nga raw ng temporary protection order, hinihintay pa rin daw nila yung pag-iisan ng pulisya. So hindi tayo nakatuloy dito sa entry point na to, pero nakaikot tayo sa kabila at doon na din natin nakita yung press conference na hinold ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. At during that time, nagkaroon ng mga pronouncement tungkol nga doon sa harassment na inaobserbahan nila, yung pag-question daw doon sa pagbibitbit ng armas, ng baril ng mga pulisya. Ito yung counterpart doon sa nabanggit ni President Bongbong Marcos na walang bitbit na armas ang pulisya dito, kaya hindi raw dapat matreten yung doon sa isinasagawang search operation. Pero bukod doon, yung mga pronouncement tungkol doon sa bombing at yung 2-hour warning ng pulisya raw na pagka hindi na ipresenta o nailabas Pastor Apollo Kibuloy ay pasasabugin daw yung katedral o kung saang part ng KOJC compound yung minamataan nilang pinagtataguan base doon sa heartbeat na nakukuha ng radar sa ilalim ng lupa. Yung nga lang sinasabi, wala kasi raw yung bunker. Kumbaga, patag ito yung mga linya ng kuryente nasa ilalim daw yan. Kasi pag silip mo sa loob, walang mga poste ng kuryente. So hindi raw posible na magkakaroon ng bunker sa ilalim. Nakita rin natin nung pagpasok natin yung katedral. However, hindi rin tayo nakapasok dito, hindi rin natin nasilip yung loob dahil nga nakapalibot dito yung pulisya. Yung katedral kasi yung pinagsasambahan nila, pero ito rin kasi yung isa sa mga lugar na ina-assume o inaasahan na baka nandoon o makikita si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon naman sa spokesperson ng Police Region Office 11 na si Catherine De La Rey, hindi raw totoo yung claims na KOJC na pasasabugin yung lugar kung sakali man nga na hindi raw maitabas o maipresenta itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mayroong pinlay na recording na sinasabi nga ng pulisya doon sa, ang magkausap dito ay isang pulis tsaka yung isang legal counsel ng KOJC na negotiate. So ngayon wala pa tayong ibang detalyeng makukuha kasi mamayang 10 a.m. magpapatawag din ng press conference ang PNP. So doon natin makikita siguro yung kanilang response dito sa mga pronouncements na ginawa sa protesto ng KOJC kahapon. Pauline. Okay, Merymon, nabanggit mo nga na itinanggihan na ng PNP yung reports na nagsasabi na may plano silang bombahin daw yung cathedral kung hindi mag-surrender ito si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa kabila niyan, so anong ginagawa ng PNP nga para mahanap itong si Pastor sa loob ng KOJC compound and papayagan ba kayo ulit pumasok ng KOJC compound, kayong mga members ng media today? Yes, so far kasi magkahiwalay yung usapin tungkol sa pagsaserve or pag-implement ng warrant of arrest doon sa temporary protection order. So even if napresenta yung TPO nung isang araw, tuloy pa rin naman ang search operations. Kaya kanina madaling araw, may mga dineploy pa rin, mahigit kumulang na 100 na pulisya ang pumapasok pa rin dito sa loob. Yun nga lang nagkaroon ng kaunting pag-question yung mga KOJC members kasi meron din silang nakita raw na blue na kahon na ipinasok dito at hindi raw dumaan sa scanner. So yun yung isa sa pinaka nagiging gimok
kaninang madaling araw ng mga KOJC. Pero pagdating doon sa specific details kung ano na nga ba yung nagaganap sa loob, wala pa tayong ibang detaling nakukuha. Pero naglabas ng pictures ang pulisya, Police Region 11 na pinapakita yung loob ng katedral na wala namang nagaganap na paghuhukay o yung sinasabi ang kiniklaim nila na parang pagpupwesto na para sa paghahanda sa pagbobomba. Tiyamak na wala namang nilalaman yung loob bukod lang doon sa mga stool, yung mga pulisyang nagbabantay sa labas at no signs nung sinasabi pa nga na pagbobomba. Tayo naman, simula kagabi nung nakalabas na tayo sa pagsisilip dito sa KOJC compound, hindi rin kasi tayo nakalibot ng sobrang lalim o sobrang pasok talaga sa loob ng compound dahil din sa lawak nito. Ang natanong natin kung maaari ba tayong bumisita ulit sa ibang araw, halimbawa ngayon, yung unang nabanggit sa atin ay baka malabo raw. Pero susubukin pa rin natin mamaya dahil mas maganda kung makakuha pa tayo ng insights o ng sentimiento ng mga lokal sa loob kung kumusta na nga ba yung kanilang pamumuhay na naudlot simula noong Sabado na ni-raid ng madaling araw nga ang kanilang compound. Pauline. Sabi mo nga, Merrimon, kahapon naka-encounter pa kayo ng human barricade sa pagpasok nyo. Pero kamusta ang sitwasyon ba dyan ngayong umaga? Ilang mga pulis ang nakabantay pa rin? Pati kamusta naman yung mga KOJC members na nandyan? Marami pa rin ba sila na nakaabang dyan sa labas ng compound? Pauline, sa pagdaan natin dito sa C.P. Garcia National Highway, wala tayo masyadong nahahagilap na mga miyembro ng simbahan na nakakalat dito sa labas, katulad ng mga lumipas na araw. Dahil nga malaya na silang lumabas-pasok dito sa loob, hindi rin natin sila ngayon nakikita dahil baka maaga pa, baka nag-iipot pa sila ng lakas. Pero ang nakita lang din natin ay yung presensya ng pulisya, hindi pa ito kasing dami katulad noong Lunes na naabutan natin na literal na nakakalat talaga sila, nakahilera sila. So far ito pa lang ang pulisya na situated, may ilan din doon sa kabilang gate na nagbabantay. Pero we're still looking into it kung mamaya ba ay dadami pa sila o kung mag-e-escalate ba yung pangyayari dito. At saka kung ano pa yung magiging detalye na makukuha natin sa press con mamayang 10 a.m. kung maapektuhan ba yung operasyon sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy o magkakaroon ba ng augmentation o ibang assessment sa kaganapan dito sa labas ng KOJC compound, pati na rin sa loob nito. Pauline. Okay, maraming salamat, Merrimon Reyes. That was our mobile journalist reporting live from Davao City. Interior Secretary Ben-Hur Abalos says they have evidence that bunkers exist within the KOJC compound where Kibuloy could be hiding. What is the plan there? And secondly, are you confident or can you guarantee that any operations being carried out there is still with due respect to human rights and the legal process? Well, first of all, all of this led us because of intelligence report. That is why, as you will see, it's now already on our third day right now here, because all of this intelligence report precisely point to these areas where Pastor Kibuloy is. So, and that area is about 30 hectares. It's huge, with a lot of structures all over, a lot of hidden passageway. As you could see, the bunkers there. So we're trying our best to really find Pastor Kibuloy. Now, with reference to human rights and the legal process, we are following everything. If you will recall, there was this temporary protective order that was issued, which we are contesting, by the way. We are contesting, and I can discuss this later. But the judge clarified himself that the arrest against Kibuloy, it does not preclude us from implementing the warrant of arrest. The warrant of arrest operation continues against Pastor Kibuloy. Okay, how sure are we, DILG Secretary, na andun po talaga si Pastor Kibuloy? And in fact, na meron nga pong mga bunker. And based on Gretchen's report, ang sabi daw po ng PNP is the dots are moving. That implies there's a series or an underground kind of like tunnels, small city there, di ba, sa ilalim. So, how sure are we and what is the plan po to try to penetrate? Kasi may kumakalat po na among the members na papabombahin daw yung entrance para mabuksan. Kung hindi nila i-give up, then there's that recording supposedly that exists with the lawyer of KOJC and one member of the police. What can you say about that, Sec? Well, number one, as you could see, marami po mga bunker talaga na nakikita natin dito. Na talagang meron kami mga machines to detect kung nasaan talaga siya. Actually, hindi siya, pero yung mga taong nasa baba.
Kaya nga, lahat ng klaseng paraan ay ginagawa namin. Signal TV was declared as the TV Station of the Year at the 12th Makatao Awards for Media Excellence. Now, the award recognized both One News and One PH. Signal TV's Channels Management and Programming Head, Risa Gilas, thanked the People Management Association of the Philippines for the recognition. She also thanked all the people behind One News and One PH for working hard to deliver reliable, truthful, and impactful news to the public. Napakalaking honor talaga na i-receive yung TV Station of the Year award on behalf of Signal TV. We were talking about it earlier that to be valued for the potential of our platforms and to be recognized for the achievements of our teams in One News and One PH is very, very gratifying. So, a huge congratulations and maraming salamat sa mga tao behind One News and One PH who have been working tirelessly to provide our viewers with reliable, truthful, and impactful news and public affairs programs. And those are the top stories of the hour. Join us later at 9 a.m. as we continue to monitor the day's biggest stories. I'm Pauline Verzosa. We are One News.